So hello everyone, welcome dito sa part 2 ng video na ito. And yung pag-uusapan natin dito is yung pag-create natin nitong buong basic squeeze process. Okay, so mag-create tayo dito ng lead capture page, ng thank you page, at saka ng download page using the tool Rocket Pages. Okay, and syempre mag-create din tayo ng campaign upang sa ganun matest natin kung gumagana ba itong buong basic squeeze process na ito, kung paano marireceive nung magsusubscribe sa atin yung email na pinadala natin upang sa ganun ma-access itong download page natin. And at the same time, kung paano natin makaka-capture yung email address nung audience na yon at ma-save siya dito sa ating autoresponder. Okay? So, tuturuan ko rin kayo dito kung paano nyo pwedeng i-monetize itong magiging download page ninyo. Okay? So, para mapuntahan ninyo yung official website ng Rocket Pages, ang gagawin nyo lang is i-click ninyo yung button sa baba ng video na ito upang sa ganun ma-redirect kayo dun sa official website ng Rocket Pages. Okay? So this time, umpisa natin i-recreate yung mga marketing pages dito and yung magiging email campaign natin. And puntahan na natin ngayon yung official website ng Rocket Pages. Okay? So ito yung official website ng Rocket Pages, no? And kung gusto niyo ma-avail itong tool na ito, ang gagawin nyo lang is scroll down nyo siya hanggang sa bandang baba, okay? And i-click lang ninyo itong payment button na ito. And once na maklik na yung payment button na yan, mare-redirect kayo dun sa payment page ng Rocket Pages. And once na nag-decide na kayong bilhin ito, okay, makakatanggap kayo ngayon ng email containing the login details, yung username tsaka password mo. And yun yung gagamitin mo ngayon para mag-login dito sa tool na ito. So this time mag-login na tayo, no? So ayan guys, no? So ito yung landing page na mapupuntahan natin once we access Rocket Pages, okay? Pero kung first time mo i-access ito yung page na mapupuntahan mo. So dito sa page na ito, dito mo ilalagay yung magiging subdomain mo dito sa tool na ito, okay? So pwedeng yung pangalan mo, pwedeng yung pangalan ng company mo. So it's up to you kung ano yung gusto mong i-assign na subdomain mo para dito sa tool na ito, okay? And then, kiklik mo lang itong Find and Launch Rocket Pages and mapupunta ka na dito sa page na ito, okay? So, kung gusto mo makita yung mga templates na pwede mong i-customize dito sa tool na ito, pupuntahan mo lang is itong menu na ito. And dito makikita ngayon yung iba't ibang templates na pwede mong i-customize. So, divided ito in different categories. So, meron yung capture, which is yung mga lead capture pages natin o yung mga opt-in pages natin. Merong mga sales pages. Okay? May mga webinar pages, thank you pages, portfolio, and syempre, iba't iba pang klase ng marketing pages na pwede ninyong gamitin para dyan sa business ninyo. So, maraming templates dito na pwede talaga nating i-customize. And the way I see it, madadagdagan pa yung mga templates na ito as we go on dito sa tool na ito. So, ngayon, balikan muna natin yung basic squeeze process, no? So, this time, yung i-create natin is yung lead capture page, okay? So, yung number 1 na tip na gusto ko i-share sa inyo dito is mag-pre-plan kayo, okay? So, dapat may idea na kayo kung ano yung magiging page name nung lead capture page ninyo, nung thank you page ninyo, and syempre nung download page ninyo, okay? And at the same time, magiging headline nung immediate email na ipapadala ninyo, okay? So, katulad nito. So, ito siya, no? So, ito yung magiging page name ng mga marketing pages na i-create natin, okay? And isang magandang paraan nito upang sa ganon, once you dive in na dun sa tool ng Rocket Pages, and i-customize na ninyo yung mga kakailanganin ninyo ron ng mga lead capture page, mga thank you page, and syempre yung download page ninyo, okay? Gagawin nyo na lang is i-assign ninyo yung mga magiging page name, and for sure, makakapag-save kayo ng maraming time para dito. So this time, ay i-create natin is yung lead capture page natin. So, balik tayo ulit dito and puntahan natin ngayon yung mga templates para sa lead capture page na i-customize natin, okay? So, for this training, so say for example, nasa network marketing business tayo, tama? So, gagawin natin ngayon, magkikreate tayo ng lead capture page, yung magiging lead magnet natin doon o yung magiging friendly bribe natin doon is a PDF report o yung tinatawag na ebook. So, anyway pala guys, no? I highly recommend na after ng video na ito, panoorin nyo yung next training video dahil doon tuturuan kita kung paano ba mag-create or paano ba mag-publish ng magiging first PDF report mo, ng first ebook mo, and yun yung gagawin mo ngayon na lead magnet para dyan sa business mo, okay? Napaka-importante talaga na sa una pa lang is mag-generate ka na o
gumawa ka na ng mga marketing pages mo, pag sa ganun, makapag-generate ka ng kagad ng maraming leads at maraming prospects para dyan sa business mo. Okay, tulad ng sabi ko, yung leads mo, yung pinaka-importanteng asset ng business mo. So kung wala kang leads, tama, babagsak at babagsak yung business mo kasi walang makakakita kung ano man yung ino-offer mo. Okay? So for this one, mag-customize tayo ngayon ng isang template. And since ebook yung napili natin, magtingin tayo ngayon ng template para sa ebook. Okay? So ito. So pwede na ito, no? So gawin na natin, click natin siya. Okay? And papangalanan natin ngayon yung lead capture page natin. So balik tayo dito. And ang ilagay natin ngayon is yung naisip natin o yung naplano natin na magiging pangalan niya. Okay? So copy lang natin siya. Then paste. Okay? Then click natin tong create page button na ito. Anyway pala guys, no, dito sa pag-customize natin ng mga marketing pages dito, hindi natin pag-usapan kung ano yung mga contents na ilalagay natin dito. Yung importante lang is kung paano natin siya i-customize and kung paano natin i-create yung buong basic squeeze process. Okay? So for this one, ito yung headline natin. And yung number one tip na pwede kong i-share sa inyo is make sure na yung headline ninyo is attention grabbing. So, gagawin natin ngayon, kung gusto nating i-customize yung text o yung contents ng headline natin, ang i-click lang natin is itong pencil icon na ito, okay? So, kung i-click natin to, may magpa-pop up na box and pwede natin ngayon palitan yung font size niya, yung font style niya, kung gusto natin gawing bold, italic, or underscore, or underline, I should say, or strike through, okay? So, pwede rin natin i-hyperlink yung text na laman ng headline natin, or i-align left, center, align right, and at the same time, pwede rin tayong magdagdag ng mga icons na available para dito. And also, kung i-click na natin to, okay, may makikita rin tayo ng lock icon. And kung i-click natin to, pwede natin ngayon i-drag itong element na ito kung saan natin siyang gustong ilagay. So, ganun ka-user-friendly and ka-newbie-friendly itong tool na ito. And ito namang garbage icon na ito, kung gusto nating i-delete itong element na ito. Okay? So for this training, kunyari, ang lead magnet natin is tungkol doon sa iba't ibang paraan kung paano ba i-close yung mga prospects natin para sa ating business. Okay? So yun yung magiging headline natin. So, gawin natin siyang attention grabbing. Okay? So, punta tayo rito ngayon. And free report reveals. So, ayan, no? So, attention grabbing yung ating headline. Tama? Business. So, ayan guys, no? So, center natin siya. And then, you go. Okay? So, yung isa pang tip na pwede ko i-share sa inyo under dito sa mga headlines, okay? You can use title case capitalization. Okay? So, ibig sabihin nun, yung every first letter ng mga words ninyo is naka caps lock. Okay? Ang sabi kasi, may nabasa akong isang article and yung sabi doon is mas gusto daw ng mga visitors natin na nakakapital yung mga first letter ng every word ng headline natin. Okay? So, try ninyong i-apply yung tip na yan and check out the difference para dun sa mga magiging lead capture page ninyo. So next is itong sub-headline natin. So once again, may 3 icons tayong pwedeng pagpilian. No? So yung garbage icon upang ma-delete itong sub-headline natin. Yung lock icon upang sa ganun madrag natin itong element na to. And at the same time, yung pencil icon para ma-edit natin yung content nitong sub-headline natin. Okay? So pwede rin ninyong i-edit itong element na ito dito sa left part ng screen ninyo. So, dito magpapakita rin yung font style, font size, and syempre, kung gusto niyo lagyan ng shadow, yung element na ito. So, it's up to you guys, no? So, dito naman sa sub-headline, kadalasan yung ginagawa dito is continuation ito nung headline natin. Or, secondary benefit ito nung magiging lead magnet ninyo o nung report na gusto ninyong i-share o yung value na gusto ninyong i-share sa magiging subscribers ninyo. So, ito siya, no? So, once again, click nyo lang itong pencil icon kung gusto nyong i-edit yung content na ito, okay? So,
yung mga best words na pwede nating ilagay dito sa mga elements na ito, guys, no? Pag-usapan na lang natin yun na separate training video. Basta, yung importante lang dito, yung pinaka main goal ko lang dito is gusto kong makita ninyo kung paano ma-create yung mga marketing pages dito and at the same time, kung paano gumagana yung buong basic squeeze process na yon, okay? So, kung gusto niyo magpalit ng image, ang gagawin niyo lang is click niyo tong icon na ito. So, may magpa-pop up ngayon na 4 na icons dito. So, kung gusto niyo i-hyperlink itong image na ito, i-click niyo lang itong chain icon na ito. And kung gusto niyo i-edit siya, okay? May magpa-pop up ngayon na box na ito. And dito niyo ngayon pwedeng i-edit itong image na ito, okay? And syempre, kung gusto niyo palitan itong image na ito, pupuntahan nyo lang naman is dito sa box na ito, no? I-click nyo lang itong replace image icon na to o box na ito. And then, pwede kayong mag-upload ng image na gusto ninyong ilagay na magre-represent ng lead magnet ninyo. So, for this one, kunyari ito. So, i-click lang natin itong use image button. And ito na siya, no? So, kung gusto natin i-resize siya dahil sa tingin natin is malaki siya para dito sa template na to. Okay, gawin lang natin. Click natin itong pencil icon. And click natin itong resize. So, hintayin natin kung ilang megapixels ba yung gusto natin. So, for this one, click natin itong 350. Click natin itong apply. Then, save. And magre-resize na ngayon yung image natin. So, ayan. Okay, so hintayin lang natin siya. And there you go. Okay. So, ayan guys, no? So, what's next? So, i-drag natin to papunta sa baba. Okay. So, ayan. So, ayan. Okay. So, another tip pa na gusto ko i-share sa inyo dito is always make sure na yung lead capture page ninyo is benefit driven. Okay. So, dapat dito sa mga bullet points na ito, okay, ilagay nyo rito kung ano ba yung makukuha nung taong bibisita nung page na ito once they subscribe or once they enter their email address dito sa lead capture page mo, okay? So, dapat ipa-visualize mo sa kanya kung ano ba yung benefit na makukuha niya dito sa free report mo. So, dapat lagi mong tandaan na yung lead capture page mo at yung mga marketing pages mo is not about you. It's about your prospects. It's about your subscribers. Dapat intindihin mo lagi, isipin mo palagi kung ano ba yung benefit na may tutulong ng marketing page mo na yon para makatulong ka doon sa mga subscribers mo. Okay? Upang sa ganun, mabuild mo yung trust mo sa kanila and eventually they will like you and they will know you. So, yan yung isa pang tip na gusto kong i-share sa inyo, no? Always make sure na benefit driven yung lead capture page ninyo. Okay? So, kunyari, this one. So, ganun lang siya, no? So, kung i-edit nyo lang siya talaga, parang nag-edit lang kayo ng Word document, no? So, parang ganun lang siya. So, ganun lang ka-user-friendly talaga nitong tool na ito, no? Second benefit. Okay? So, kunyari dito. So, kunyari, okay, hanggang 4 lang yung benefit ninyo. So, kiklik nyo lang itong close icon na to. Okay? So, garbage icon na yan. So, ayan. So, kunyari, edit natin to. And a whole lot more. So, ayan, no? Okay? So, anyway, guys, no, itong button na ito, dito mo ilalagay yung magiging web form mo. Okay? And babalikan natin ito mamaya since wala pa tayong na-create na campaign dun sa step 4. Okay? So, hindi pa natin pwedeng i-link yung ating get response account dito sa button na ito. So, babalikan natin ito mamaya. Okay? So, ito, no? So, kung gusto nyo ilagay yung image ninyo, pang sa ganon, okay, mas ma-build nyo pa and mas ma-establish nyo pa rito kung sino ka, yung expertise mo, and syempre, yung authority mo. Okay? So, pwedeng ilagay nyo lang dito. Click nyo lang itong element na ito. Okay? Then, i-upload nyo lang yung image ninyo. Okay? So, kunyari, ito.
Click lang natin tong use image. Okay? So, kunyari, dito, lagay nyo lang, my name is Christopher Valdez. So, dito, ilagay nyo lang kung ano yung vision tsaka mission ninyo and bakit nyo na-create yung website ninyo. Okay? I'm the founder of my mission is to help fellow Pinoy networkers on how to generate lots of prospects and convert them into new downloads. So, parang ganyan lang guys. Okay? So, make sure lang talaga na ilagay nyo dito kung ano yung mission and yung objective ninyo para dyan sa mga magsusubscribe sa inyo. Okay? And one thing for sure, ma-attract talaga yung mga target audience ninyo sa leadership at saka sa knowledge na pinamamalas ninyo dito sa lead capture page na ito, no? And ang isa pang may tutulong ng tool na ito, Rocket Pages na ito, is yung magiging mga marketing pages mo is talagang professional looking. So, once again, itong button na ito, and yung button na ito is i-edit natin mamaya, okay? So, kung itetest natin itong page na ito, gagawin lang natin is click natin itong save. Click natin itong publish, okay? And then may magpa-pop up na box na ganito. So, kung gusto nyo makita na ngayon yung look and feel nung na-edit ninyo na template, kiklik nyo lang, publish, and then view page. Or kung gusto nyo gamitin yung custom domain ninyo para dun sa marketing pages na kino-customize ninyo, so pwede rin siya, no? Or pwede rin na i-customize ninyo or i-integrate ninyo dito sa Facebook fan page ninyo, yung lead capture page na na-create ninyo, okay? But anyway, yung pag-usapan lang natin dito is yung paggamit muna natin ng subdomain natin. And later on na ito, okay? Pag-usapan natin ito in a separate training video upang sa ganon, mas maintindihan mo pa ng mabuti and para mas ma-maximize mo pa yung benefit na may bibigay itong dalawang option na ito, okay? So for this training muna, ang gamitin natin is yung subdomain natin, okay? So makikita ninyo, ito ngayon yung pangalan nung lead capture page na na-create natin. So once again, click lang natin itong publish. Then, click natin itong view page and may mag-open na new tab and makikita natin ngayon yung look and feel nung lead capture page na na-create natin. So for this time, yung next na i-create natin is yung step 3, which is yung thank you page natin. So balik tayo rito. And then, close na natin siya since na-publish na natin siya. Then, click lang natin itong arrow icon na ito. And then, babalik tayo ngayon sa dashboard. And, kikreate natin ngayon yung ating thank you page. So, click lang natin itong button na ito. Then, punta tayo ngayon sa category na thank you. Okay? And then, mamimili tayo ngayon ng mga templates na available dito. So, for this training, ang piliin natin is ito. Kunyari, ito, no? So, once again, balik tayo dun sa mga inassign natin na page name ng mga kinikreate natin na marketing pages. Copy lang. Then, dito, paste. Okay? Then, click natin tong create page. And lalabas ngayon yung editor natin. And dito natin ipi-personalize or i-customize itong thank you page natin. Okay? So dito, pwede yung image mo ilagay mo rito. Okay? Upang sa ganon, mas makilala ka pa ng gusto ng mga subscribers mo. Or pwede mo rin ilagay dito yung image ng ebook mo. Okay? So click mo lang itong replace image. Then, lagay natin ito. Kunyari, click natin tong use image, okay? Then, i-resize natin siya. Okay, so nagre-read lang yung ating tool, no? Kunyari, gawin natin 200. And click natin tong apply. Then, click natin tong save. And magre-resize na ngayon yung image natin, okay? So, medyo ipagitna natin siya, no? So, ayan, no? So, you're all set. Your email has been verified and everything will be sent to your inbox. In a couple of minutes,
You may check the email address that you registered for the information that you requested. So, dito sa thank you page, okay, I would recommend na wag ninyong ilagay dito sa button na ito, sa mga call to actions ninyo, yung link ng download page ninyo. Yung main idea dito is para i-check ng mga nag-subscribe sa'yo yung email address na iniregister nila. Pang sa ganon, inuumpisa na natin tinetrain yung ating mga subscribers na i-check palagi yung email address nila dahil doon ka nagpapadala ng mga links, ng mga value na binibigay mo sa kanya. So yung tip na pwede kong i-share sa inyo dito is pwede nyong ilagay dito yung pangalan ng headline ninyo doon sa immediate email na ipapadala ninyo, okay? And pwede nyo rin silang i-inform dito na dapat in 5 minutes is matanggap nila yung immediate email na pinadala mo. Otherwise, i-check nila yung spam folder nila dahil baka doon na ipadala yung immediate email mo. So, pwede nating i-edit ito ngayon and ilagay natin yung mga messages na yon, okay? So, you supposed to receive that email with the subject line. Okay, so balik tayo ngayon dito, okay? Kopyahin natin yung inassign natin na magiging subject line ng email head ng email natin, and then copy. Balik tayo rito. And then, dito natin ipipaste ngayon. Okay, so ito siya, no? With the subject line. So, ayan guys, no? Bold natin siya, pag sa ganon. Otherwise, you're supposed to receive that email with the subject line. Hello, ito na yung ebook mo in 5 minutes. Okay? Otherwise, check your spam folder. So, ayan guys, no? So, once again, yung tip na pwede kong i-share sa inyo dito is pwede nyo ilagay dito yung headline ng email na pinadala ninyo and inform nyo sila na kung hindi nila natanggap ito in 5 minutes or 10 minutes kung it's up to you, inform mo sila na pwedeng naipadala yun sa spam folder nila and pwede nila i-check yung folder na yun, baka dun siya naipadala, okay? And then dito, the email I've sent you contains a PDF which you can also check the link inside your email inbox. So, something like that, no? So, dito, lagay natin ngayon dito is that. So, next tip na pwede ko share sa inyo, guys, no? In every call to action na i-create ninyo para sa mga marketing pages ninyo, okay? Make sure na action statement ito, no? So, make sure na gina-guide mo yung subscriber mo, yung audience mo, kung ano ba yung gagawin niya doon sa button mo na yon, no? So, for this one, kunyari, okay, check your email now. Email inbox now. So, ayan guys, no? So, yung button na to, hindi natin siya i-hyperlink. So, dito sa button na to, hindi natin siya i-hyperlink. Since yung link naman ng download page natin is ilalagay natin dun sa immediate email na ipapadala natin. Okay? So, once again, click lang natin tong save. And then, publish. Okay? Then, publish ulit. And, pwede natin i-check ngayon yung look and feel ng thank you page na na-create natin. Okay? So, ito na siya, no? So, ayan, no? Next is, okay, so i-click muna natin to. Next is, magkikreate tayo ngayon ng campaign, no? So, doon natin i-edit yung immediate email na ipapadala natin doon sa mga taong magsusubscribe dito sa step 2 natin.
So, punta tayo ngayon doon sa na-create natin na get response account, and this time mag-create tayo ng campaign dito. Okay? So, once again, puntahan lang natin itong icon na ito, itong inverted triangle icon na ito. Click natin itong create campaign. And maglagay tayo ng campaign name dito. Okay. So dito guys, no, ang gamitin nyo lang ng mga text dito ay mga small caps. Okay. So Rocket Pages. Rocket Pages training. Training campaign. So ayan, no. Then para mabilis lang tayo, okay, pili na lang tayo nung settings kung create natin nung una, no. So ayan, no. Ayan. Okay. So yung idea lang naman dito guys, no, gusto ko lang ipakita sa inyo rito kung paano natin ililink dito yung magiging download page natin. Okay? For this one, okay, create tayo ng autoresponder natin for this training. So, create new email. Okay, so pangalanan natin. First email for Rocket Pages training. Okay. So dito, tulad ng sabi ko, dun sa mga nagawa nating plano prior to pag-create natin ng mga marketing pages, okay? Kokopyahin na lang natin ngayon yung inassign natin na magiging headline ng immediate email natin, okay? So ganun kabilis mag-create ng basic squeeze process natin kung nagpe-pre-planning tayo, okay? So dito, then ito yung subscriber's name, palitan natin siya, personalize natin siya, okay? Banggitin natin siya sa kanyang first name. And there you go. Okay, next step. So, kung napansin niyo guys, no, ngayon, nagkakaroon na ng consistency dun sa ginagawa natin. Kasi yung inassign natin na headline para dito sa immediate email natin, is yun na ngayon yung nakalagay dito sa thank you page natin. Okay? So, ganun ka-importante yung pagpe-pre-plan talaga natin. Okay? So, for this one, mamili lang tayo ng template. For this example, kunyari, ito na lang, no? Okay? Ang gagawin lang naman natin dito is ilalagay lang natin URL link ng download page natin. Okay? So, hindi natin i-customize ng mabuti itong template na ito, guys, no? So, yung idea lang ito, tulad ng sabi ko, ilalagay lang natin yung link ng download page natin. Okay? So, thank you. Thank you. Okay. Thank you for subscribing. Subscribing. Download your free report now. So, ayan guys, no? Kunyari, center natin siya. And then, ililink na natin ngayon yung download page natin. Okay? So, for this one, puntahan natin ngayon yung link ng download page natin. So, ito siya, no? So, copy lang natin siya. And then, paste natin siya rito. Okay? Then, click natin tong okay. And then, save and publish. And there you go, no? So, tapos na siya, no? Okay? So, mamaya iti-test natin yung buong flow nito, yung buong proseso niya, upang sa ganun makita natin kung gumagana ba yung basic squeeze process natin. Okay? So, tapos na siya. So, balik tayo dito and check na natin itong step 4 natin. Okay? So, this time, pwede na natin balikan yung step 2 ng ating basic squeeze process. Okay? I-connect na natin yung ating na-create na campaign dito doon sa buttons o doon sa web forms natin dito sa lead capture page. Okay? So, puntahan natin ngayon ating Rocket Pages. And once again, click lang natin to para bumalik tayo sa dashboard natin. And i-edit natin to ngayon and i-connect na natin or i-integrate na natin yung ating get response account. So,
Para mapuntahan ninyo yung lead form natin dito, yung web form natin, ang gagawin lang natin is i-double click lang natin itong button na ito. Okay? So, double click lang. And then, may magpa-pop up na box. And click lang ninyo itong option na ito, no? Squeeze box. So, mamimili kayo ngayon ng mga templates ng web form para dito. So, kunyari, ito napili natin. Or ito na lang, kunyari. Click natin itong choose. And then, next na gagawin natin upang ma-integrate natin ngayon dito yung campaign na na-create natin sa step 4. Okay? Click lang natin itong integration. Integration options. Siyempre, get response. Okay? Since dito tayo nag-create ng ano. So, dito nyo ngayon ilalagay yung API key ulit nung get response account natin. Upang sa ganun, ma-integrate natin yung autoresponder natin dito sa kini-create natin na lead capture page. Okay? So once again, balik tayo ron sa ating autoresponder, my account, integrations, and kokopyahin natin ngayon yung API key natin. Okay? So punta tayo rito sa API, and then click natin tong copy, balik tayo rito sa Rocket Pages. Okay? I-paste natin ngayon yung API key rito. And then this time, click natin tong campaigns na to. So, pipiliin natin yung bagong campaign na nakaka-create lang natin. Okay? So, for this one, itong Rocket Pages Training Campaign. And then, click lang natin tong Save Squeeze Box. Okay? And then, click natin tong Save. Okay? And mamaya natin itetest yung buong process itong ating basic squeeze process. Okay? So, balik tayo rito. And finally, yung kikreate natin is itong download page natin. Okay? So, click muna natin to, signifying na tapos na natin itong stage na ito. So, this time, balik tayo sa ating tool. So, mamili tayo ngayon nung magiging download page natin. So, capture. Okay, so I think dito sa sales bar, no? Sales page natin, marami rito. Okay, so since ebook yung ano natin, yung lead magnet natin, okay, mamili tayo ngayon ng template na may kinalaman sa ebook. So, pwede ito, pwede rin ito, okay? So, since yung image kasi na nagpapakita is ebook, or pwede rin ito. So, say for example, itong template na ito yung gagamitin natin. Click lang natin siya. Okay? So, pangalan natin itong download page na ito. And then, dito, kopyahin lang natin yung inassign natin na magiging page name niya. And then, paste natin siya. Control B. Okay? Or, right-click, paste. And then, click lang natin itong create page button na ito. Then, pupunta tayo ngayon sa editor tool. So once again guys, no, kung gusto niyo palitan yung image na ito, click niyo lang to. And then, replace image. Piliin ulit natin yon. Okay. And then, resize natin. I-resize natin itong pencil icon lang na ito. Okay. So dito, sa headline, pwede natin ulitin lang yung ano natin, yung nakalagay dun sa lead capture natin. So dito, gusto ko lang talagang ipavisualize sa inyo yung buong basic squeeze process, okay? And pag-uusapan na lang natin on a separate training video yung mga pwedeng headlines na pwede ninyong ilagay upang sa ganun maging compelling ito at maging attention grabbing. And siyempre, yung mga support contents na ilagay ninyo upang sa ganun, mas tumas pa yung rate na mag-subscribe yung mga target audience niyo, okay? Free report reveals. So, ayan, di ba? So, ito yung naging ano natin, no? So, kopyahin na lang natin to. Okay? 5 ways. So, copy natin. Ayan. So, yung idea lang yung gusto ko talagang ipaintindi sa inyo rito. Okay? So, ayan, no? Okay? So, dito, pwede natin ilagay yung pangalan natin. Ganun. So, very user-friendly, tsaka newbie-friendly lang talaga siya, no? So, lagay natin, Christopher Valdez, kunyari. So, ayan, no? Then, dito sa button na ito,
Dito sa button na ito ngayon, dito natin ilalagay yung link ng lead magnet natin, which is for this training is an ebook. Tama? So, click lang natin to. And then click natin tong hyperlink icon na ito. Okay? So dito nyo pwedeng ilagay yung link ng lead magnet natin. Okay? Kung saan man natin siya sinave. So for this training, yung magandang paglagyan natin o pag-savean natin nung ating lead magnet, that's why nire-recommend ko talaga na bilhin niyo itong Impact Instrument tsaka Rocket Pages is talagang magka-partner sila, no? So pwede niyo kasing ilagay dito ngayon yung link ng lead magnet natin. Okay, so puntahan natin siya, no? Then puntahan natin yung dashboard na create natin para dun sa blog site natin, which is yung Christopher Valdez. Okay, so puntahan natin ito. Since makikita nyo kasi rito, no, sa link na ito, yung dashboard ng Marketing Henyo Secrets yung naka-open. Okay, so puntahan na natin to, and yung open natin ngayon yung na-create natin sa previous video na dashboard natin. And then dito guys, puntahan nyo lang itong media, and then click nyo itong add new. So dito nyo ngayon pwedeng i-upload yung na-create ninyo na lead magnet. So click lang natin itong select files, and for this one, kunyari itong cheat sheet na to, yung ebook natin na na-create. Okay, so click lang natin itong open, and magda-download lang siya. So once na mag-crunching siya, available na siya, no? So ngayon, ang gagawin natin is kokopyahin natin ngayon yung link ng PDF report natin, and yun yung ipipaste natin ngayon dun sa call to action natin dun sa ating download page. Okay? Puntahan lang natin tong library, and nandito ngayon available yung PDF report natin. So kunyari ito, no? So gagawin natin is click natin to, and magpapakita ngayon yung URL link ng PDF report natin. Okay, so gawin lang natin, triple click lang to, copy natin. Okay, so balik tayo ngayon sa tool natin na Rocket Pages, and dito natin ngayon ipe-paste yung link ng PDF report natin. Okay, so click lang natin tong paste, and ngayon, ipapakita ko sa iyo yung difference ng first option, which is itong website URL, and itong second option, which is itong download. Okay, so for this one, i-open natin sa new tab upang sa ganun pag-click nila yung button na nandito sa download page natin, is mag-open na new tab, and doon magpapakita ngayon yung lead magnet natin. Okay, so save lang natin. And once again guys, no, yung tip na binigay ko sa inyo kanina, make sure na yung call to action ninyo is action statement. So click lang natin tong edit, and download your free report here. Okay, so ayan, no? So that's it, no? So action oriented na siya, no? There you go, no? So save lang natin siya. And i-test natin ngayon kung nakalink na ba yung lead magnet natin dito sa ating call to action. Okay, so publish lang. Then publish. And i-check natin ngayon yung first option. Okay, so kung i-click natin tong button na ito, mag-open supposedly ng new tab, and doon natin makikita yung PDF report natin. So try natin siya, no? And there you go, no? Kunyari, ito yung lead magnet natin. So ayan guys, no? And then this time, i-check naman natin yung second option. So, ang gagawin natin, close natin to. Puntahan natin ulit itong call to action na to. And this time, kopyahin natin to. Okay, so, i-cut natin siya, and ilagay natin siya ngayon dito sa second option. Okay, so, i-paste natin siya. Then, click natin tong save. Then, save ulit natin. Publish. Okay, so click natin tong view page. Okay, so this time yung option na napili natin dito is i-download natin yung lead magnet dito. Tama? So kung Google Chrome user kayo, yung browser ninyo, magpapakita ngayon na dina-download na natin yung lead magnet dito sa lower left part ng ating screen, no? So kung Safari user kayo, dito sa lower right part naman magpapakita yung dina-download natin.
And kapag Mozilla Firefox kayo, dito naman magpapakita yung dina-download natin. So this time, click natin tong button na to and i-test natin kung nada-download ba natin yung lead magnet na yon. Okay? And there you go, no? So, since Google Chrome yung ginagamit ko, dito ngayon sa lower left part, nagpakita yung dinownload natin na lead magnet. Okay? And, syempre, ma-access mo ito ngayon doon sa download folder mo, doon sa computer mo. So, since gumagana na siya, and close na natin to, yung next step na gagawin naman natin ngayon is we are going to monetize our download page. So, napaka-importanting i-monetize natin palagi yung download page natin. Okay? Tulad ng sabi ng mga international internet marketers, the money is in the back end. Okay? So, yun yung idea ngayon na i-apply natin para dito sa ating basic squeeze process. So, pang sa ganun, kumita tayo ng additional affiliate income. So, gagawin lang natin is i-apply ngayon natin itong option 2, no? And yung idea lang dito, guys, okay? So, kunyari, delete natin itong mga ibang elements dito, no? And piliin lang natin, tira lang natin itong bandang dulo, okay? Kunyari, ito yung magiging affiliate offer natin. Okay? So, balik ako once na na-delete ko na yung ibang elements na hindi natin kailangan dito. So, guys, I'm back, no? And, na-delete ko na ngayon yung ibang elements na hindi natin kailangan dito. And, yung tinira ko na lang is tong area na ito, no? So, dito natin ngayon ilalagay yung affiliate product natin. Okay? Tulad nung sabi ko, it is a good idea na i-monetize natin yung back-end ng ating basic squeeze process. Okay? So, yung tip na gusto ko i-share sa inyo dito is make sure lang na yung affiliate product na nire-recommend ninyo dun sa mga subscribers ninyo or nung magda-download ngayon ng lead magnet ninyo is incongruent dun sa industriyang kabilang ka. So, say for example, for this one, since kunyari yung tina-target natin dito, di ba, is yung mga nasa network marketing industry, make sure lang din na yung ino-offer ninyo dito is may kinalaman din sa network marketing. Okay? So, for this one, gusto ko i-share sa inyo yung isa sa mga products na pwede nating gawing affiliate product dito. And it is no other than yung product ni Mr. Edward Reformina, which is yung sponsor more downlines. Okay? So, itong product kasing ito, tungkol ito dun sa 3 important skills na dapat mong ma-master ASAP upang sa ganon, makapag-recruit ka ng 10 to 23 downlines every month. Okay? So, merong mga scripts dito and yung mga psychology behind ng mga buong stage o buong proseso mula sa pag-sponsor mo, pag-prospect mo ng mga tao, and hanggang sa ma-close mo siya para maging downline mo. Okay? And yung product na ito kasi, meron siyang affiliate program. So, ang gawin natin, pwede nating ilagay dito ngayon yung program na yon upang sa ganon, once they click yung button mo, once they click nila yung button mo, okay, mapupunta sila ngayon dun sa sponsor more downlines, kalakip yung affiliate link mo. Okay, so once na nag-decide yung tao na yon na bilhin nitong affiliate product mo na to, is kikita ka ngayon ng additional affiliate income. So, pwede natin gawin, say for example, okay, kunyari, edit natin to, okay, what's hot? So, ayan, no? So, dito ngayon, kopyahin natin yung headline ng sponsor more downlines. Okay, so, free training. So, ayan, no? I hope magkaroon kayo ng idea kung paano ninyo i-monetize itong back-end ng inyong basic squeeze process, no? So, free training. And then, how to recruit 10 to 23 downlines. How to recruit 10 to 23 downlines. Every month and make more money. In any
network marketing business. So, ayan guys, no? So, check natin. Ayan. So, magandang gawin nating headline din dun sa download page natin, yung headline nung napili natin na affiliate product upang sa ganun, once na-click nila ito, okay, kung ano man yung big promise dito sa headline na ito, is yun din yung makikita niya doon sa big promise nung affiliate product na nire-recommend mo. Okay? So for this one, gagawin lang natin dito sa button na to, yung call to action na to, is ililink lang natin ngayon yung affiliate link natin dito. Okay? So kung mapapansin niyo kasi itong sponsor more downlines, kung pupuntahan natin itong affiliate program niya, say for example kasi ito, magbibigay siya ngayon ng affiliate link mo. And kapag minarket mo itong affiliate link na to, nag-decide na bumili yung subscriber mo o nung taong yon ng product na ito, is kikita ka ngayon ng additional affiliate income. Okay? And mare-recognize ng system ng product na ito na ikaw yung nagbenta nito by simply sharing this affiliate link. So dito, ito yung magiging app ID mo. Okay? And ito yung magiging basehan ng system na ito na ikaw talaga yung nag-recommend ng product na ito. Okay? So for this one, kopyahin lang natin to. And i-link natin siya ngayon dito. Okay? So click lang natin to. And then dito, paste natin yung link na yon. Open natin sa tab. Save. Okay? Then once again guys, make sure na action-oriented ang inyong mga buttons. Okay? Click here to access this free training. Ayan, no? There you go. Okay? Click na natin siya, no? So, kunyari, palitan natin to nung image nung ebook na yon, yung program na yon. Okay? And there you go, no? So, gagawin lang natin, once again, click lang natin tong save. Click natin tong publish. Okay? Then publish. Okay? And then click na natin tong view page. So, ayan, no? So, there you go, no? So, ito ngayon yung download link ng lead magnet natin. And at the same time, ito ngayon yung affiliate product na ino-offer natin upang sa ganun, ma-monetize natin yung back-end ng basic squeeze process natin. Okay? So, dito guys, no? Yung isa pang tip na gusto kong i-share sa inyo, okay? Lagi ninyong isipin na kaya ninyo kine-create itong mga marketing pages na to because it is not about you. It is about your subscribers. Dapat sila laging intindihin mo, isipin mo palagi kung paano mo silang matutulungan, and for sure, the income will follow, okay? Kasi mas ma-appreciate ka nila, mas mabibuild mo pa yung relationship mo sa kanila, and eventually they will know you, they will like you, and they will trust you, okay? And then that's the only time nakikita ka na sa iyong mga subscribers. So balik tayo rito sa ating basic squeeze process and na-monetize na natin siya, okay? So this time itetest na natin ngayon itong basic squeeze process na ito. So, napaka-importante i-test ninyo ito upang sa ganon, bago nyo siya i-market sa mga social media accounts ninyo, bago nyo siya i-market sa mga na-build na ninyo na list, okay, or kung sa iba't ibang paraan pagdadrive ng traffic para dito, is alam ninyo and tiwala na kayo na gumagana yung buong basic squeeze process ninyo. Okay, so this time, itetest na natin siya, no? So, for this one, okay. So, i-close muna natin itong mga to, no? Okay. So, this time, susubukan na natin ngayon itong buong process na ito. So, click natin itong view ngayon. And supposedly, yung dapat na mangyari is once na-click ito ng target audience natin, okay, so anong nangyari? Okay, so hindi siya nagpa-pop up, no? So, sa una pa lang, makikita na natin na may error dito sa lead capture page natin. So, gagawin natin ngayon, okay, balikan natin
and i-check natin yung lead capture page na na-create natin. Okay? Double check lang natin siya, no? So, ganun ka-importante talaga na i-test muna natin yung mga marketing pages natin kung gumagana ito bago natin siya i-publish and mag-live sa internet. Okay? Basta ganun, kapag nag-drive na tayo ng traffic dito, tiwala talaga tayo na gumagana na siya. Okay? So, check natin ngayon kung bakit hindi nagpa-pop up. Okay? So, okay naman siya. Naka-integrate naman siya. Okay, so i-test natin siya, no? So, save natin to. Okay. So, there you go. Okay, so I think ito yung error niya kanina, no? So, dito dapat, okay, once na mag-subscribe yung ating mga target audience dito, is kailangan ma-redirect natin sila dun sa ating thank you page. Okay? So, dito natin ngayon ilalagay yung link ng thank you page natin. So, ayan, no? So, dito, gagawin lang natin is pipiliin natin yung thank you page natin. Kunyari, ito. Okay? And then, click lang natin tong save. And then, this time, okay, subukan ulit natin kung gumagana na yung buong basic squeeze process natin. Okay? So, dito. So, there you go. Okay, ngayon, so, ayan guys, no? So, supposedly, once na na-enter natin dito yung email address at name natin, okay, and then click natin tong get instant access, dapat ma-redirect tayo ngayon dun sa ating thank you page. Tama? And then, dapat yung email na i-enter natin dito is makaka-receive ngayon ng immediate email na create natin kanina, which is yung headline is ito, okay? Hello, Christopher, kung Christopher man yan, o kung ano yung name na nalagay, ito na yung ebook mo. Okay? So ngayon, test natin kung gumagana ba yung basic squeeze process natin. So once again, yung ilagay natin dito is yung test account natin. Okay? So, Kaitot Valdez. Then, pangalan, Kaitot. Okay? Then, click natin tong Get Instant Access Now. So, ayan, no? So, nakita natin na-redirect tayo ngayon dun sa ating thank you page. Okay? So this time, kapag nabasa ng subscribers natin, your email has been verified and everything will be sent to your inbox. In a couple of minutes, you may check the email address that you registered for the information that you requested. You're supposed to receive that email with the subject line, hello, eto na yung ebook mo in 5 minutes. Otherwise, check your spam folder. Okay? The email I've sent you contains a PDF which you can also check the link inside your email inbox. So, dito no, na-guide na natin ng mabuti yung ating subscribers kung ano ba yung susunod na gagawin nila. So, yung tip pa na pwede kong share sa inyo dito, no, always guide your prospects, your subscribers along the way, okay? Kasi, syempre, hindi naman natin i-expect na lahat ng mga magsusubscribe kasi sa atin, mga professional email marketers yan. So, meron dyan mga newbies pa lang o mga baguhan pa lang sa industriya ninyo, and hindi nila alam kung ano ba yung susunod na gagawin nila upang sa ganun ma-access yung free report na binibigay mo dito. Okay? So, by giving the idea kung ano yung susunod na gagawin nila doon sa thank you page mo, malalaman nila ngayon na yung kailangan lang pala nilang gawin is puntahan yung email address na i-register nila dahil doon mo pinadala yung lead magnet or yung content na gusto mong ibigay sa kanila para makatulong para doon sa business nila. Okay? O para dun sa problema nila. So, dito nakalagay, check your email inbox now. So, this time, since na-guide na natin yung ating subscriber, na i-check lang pala niya yung email niya, puntahan natin ngayon yung test account natin. And supposedly, dapat makareceive si Kaitot Valdez ng isang email mula sa atin na laman yung headline na yon. And there you go. So, dito natin i-check. So, ito na ngayon yung email na pinadala natin dun sa magiging subscriber natin. Okay? Hello, Kaitot. Ito na yung ebook mo. So, kung makikita mo, ito yung inassign natin na headline para dun sa immediate email na ipapadala natin. So, ngayon, kiklik natin to. And supposedly, dito sa template na ito, kapag click natin yung
hinhyperlink natin kanina na text papunta dun sa download page natin, is dapat ma-access natin ngayon dito yung link ng download page na yon. Okay, so click natin. And there you go, no? So ito na yung download page natin, okay? So dito na ngayon ida-download ng magiging subscriber mo yung lead magnet mo, okay? So i-click niya lang to para makuha yung ino-offer mong lead magnet. And kapag ni-scroll down siya, bang! 'Di ba? Makikita niya ngayon yung affiliate offer mo. Okay? So dito mo na ngayon pwedeng i-monetize itong back-end ng basic squeeze process mo. So kung pag-i-click nila ito, okay? Makikita mo rito, no? So magpapakita yung, kung napansin mo kanina, magpapakita yung affiliate link mo. And dito na niya ngayon pwedeng ma-access yung sponsor more downlines. And tulad nung sabi ko kanina, once na nag-decide siya in the latter part na bilhin itong product na to, is kikita ka ngayon ng additional affiliate income. So that's it guys, no? I hope na visualize mo yung buong basic squeeze process and ma-absorb mo yung lahat ng tips na binigay ko sa inyo, okay? So ganun lang talaga kadali mag-edit and mag-customize and syempre mag-personalize ng mga i-create natin ng marketing pages using Rocket Pages. So, that's it guys. Thank you so much, and before I end up this part 2 of our training video, yung tungkol dito sa pag-create ng mga marketing pages natin, gusto ko lang i-share sa inyo itong very important thought na ito, no? Never start a marketing campaign without a dedicated landing page. And yung number 1 tool na pwede natin gamitin para makakreate tayo ng isang dedicated na landing page is no other than Rocket Pages. Okay? And yung isa pang tip na gusto ko i-share sa inyo guys, no, i-unlock ninyo yung module 4 ng video serye na ito. Make sure na panoorin ninyo yung module na yon, dahil mas magbibigay pa ako sa inyo ng in-depth review and in-depth strategies tungkol sa affiliate marketing upang sa ganon ma-monetize mo pa yung magiging website mo, yung blog site na create natin sa previous video, and yung mga marketing pages ninyo, okay? Tuturuan kita rin kung saan kayo pwedeng kumuha ng mga products na pwede ninyong gawing affiliate product para dyan sa business ninyo. Pag sa ganon, kumita kayo ng additional income, okay? So once again guys, no, before kayo mag-decide na bilhin itong Rocket Pages na ito, I do recommend na i-check nyo muna yung upgrade page natin upang sa ganun malaman niyo kung paano kayo magkaroon pa ng additional discount by simply buying in a package itong Rocket Pages tsaka yung Impact Instrument. Okay? So that's it guys, no? And kung meron pa kayong mga additional questions and kailangan nyo pa ng mga additional information about this training video, okay, huwag kayong magantubiling i-email ako sa pinoyinternetsellingsystem@gmail.com or i-message nyo ako personally sa aking Facebook fan page, http://bit.ly/message Christopher. Also, please comment anything kung ano yung masasabi ninyo tungkol sa video na ito, or kung meron kayo special request na training video na pwede natin recreate para matulungan pa namin kayo para dyan sa business ninyo. Okay? And that's it guys, no? Thank you so much for watching this video. And I want to see you on the next training video dahil tuturuan kita ngayon kung paano ba mag-create ng isang lead magnet, particularly ebook, upang sa ganun makapag-generate ka na kagad ng maraming leads o maraming prospects para dyan sa business mo. So once again, this is Christopher Valdez and thank you very much, and I want to see you in the next training video.